Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ruel Bulalake, shoutout kay Cheska Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Habang ang apoy ay umaatake at sinisira ang mundo, ang mga sumusubok na pigilan ito sa ilalim ng lupa ay mga langgam lamang sa ilalim ng apoy. Habang ang apoy ay sumalakay, sa wakas ay nawala sila sa alon ng init. Wow! Subconsciously tinakpan ng malakas na lalaki ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at hinayaan ang heatwave na tumama sa kanya, kahit na hindi niya namamalayan na ginamit niya ang kanyang katawan upang suportahan ang enerhiya bilang isang depensa. Ngunit nang siya ay tumayo mula sa alon ng init, siya ay nabigla nang makita na ang kanyang mga braso ay dumanas ng matinding paso. Ang mga damit sa kanyang katawan ay kalahating natunaw sa mataas na temperatura. Muling tumingin sa itaas, ang mga katulong at ang kanyang mga tauhan na nabubuhay pa ngayon ay ganap na naging buhangin sa hangin. At ang bukirin ng trigo sa harap niya ay ganap na nasunog sa isang dagat ng apoy, na ginawa ang mga tao ng lubusan sa dagat ng apoy para sa isang sandali. Takot. Ito ay sobrang nakakatakot. Ito ba si Han Sanchen? Ito ba ang paraan ng isang tunay na master? Nabigla ang malakas na lalaki. Napalingon din siya sa likuran niya, pero bigla niyang napagtanto na sa likod niya ay sinusubukan lang niyang patayin ang apoy ng mga katulong na iyon. Hindi sila nakilahok sa digmaan dito, ngunit sila rin ay ganap na sumangga sa gayong alon ng init. Maraming bahay na pawid din ang nasira ng apoy, at wala ng iba pa. Sa kabutihang palad, ang apoy na ito ay may saklaw, at gayon din ang temperatura. Na may Han Sanchen bilang sentro, sa loob ng radius na halos 2 milya, walang umiiral, ngunit sa labas ng 2 milya, ito ay higit na mas mabuti. Maraming tao ang natamba ng heatwave, ngunit hindi sila direktang natunaw ng heatwave. Gayunpaman, ang malakas na tao ay wala na ang tigas na mayroon siya noon. Para sa kanya, ang tanging magagawa niya ngayon ay ang maghintay ng rescue. Wala siyang pag-aalinlangan na basta gumalaw siya ng kaunti, hahampasin niya ang bato gamit ang kanyang itlog. Hinamak ni Han Sanchen ang malakas na lalaki, at direktang lumipad sa malayo sa mataas na hangin sa susunod na segundo. Malinaw naman, ang taong ito ay patuloy na magsusunog ng mga tao sa labas. Ang malakas na lalaki ngayon ay nawala ang kanyang dating init at hindi naglakas loob na pigilan siya, nakatulala lang siya. Tawag. Sa sandaling ito, sa malayong kalangitan, 12 ng mga batis ng liwanag ng iba't ibang kulay ang dumaan kaagad at mabilis na tumungo sa direksyong ito. Sa mga daloy ng liwanag na ito ng iba't ibang kulay, ang puti sa gitna ay lumilitaw na makapal at malaki, at ang buong ugali ay ganap na naiiba sa iba. Orihinal na tumingin sila sa malayo, ngunit sa isang kisap mata, ang mga daloy ng liwanag na ito ay lumitaw sa harap ng malakas na tao, at pagkatapos ay naging 12 ng mga figure. Ang mga figure na ito ay nakasuot ng puti, at ang pinuno ay may hawak na isang light fan, may sinturon na nakatali sa puting damit, at may 3 berdeng jade sa sinturon. Bantayan ng patio, nakilala ko ang espesyal na sugo ng Martial Arts Academy, nagmamadaling lumuhad ang malakas na lalaki sa lalaking nakaputing damit at jade belt. Ang taong ito ay mukhang napakabata, mukhang hindi hihigit sa 20 taong gulang, na may manipis na balat at malambot na laman, at isang disenteng kilos. Sa pangkalahatan, siya ay mukhang isang mahinang iskolar, ngunit may bakas ng pagkakasala sa kanyang mga mata, na nagbibigay sa mga tao ng nakakagigil na pakiramdam. Bumangon ka na, mahinang bulong ng lalaking nakaputi. Nagsalita din siya sa mabagal na tono, kung hindi siya nagdala ng mga tao para sumuporta sa kanya sa ganitong kritikal na sandali, natatakot ako na sana ay nakita siya sa ibang lugar, walang magdududa kung saang pamilya siya kabilang. Oo, ay tumayo.
Ang lalaking nakaputi ay tumingin sa paligid at nakita niya na nagninangas ang apoy sa buong paligid, at walang tao o bahay na pawid. Sa sandaling iyon, alam niya na ang usaping ito ay hindi malulutas sa pamamagitan lamang ng pagbibiro at pag-asa sa basura. Upang makaharap sa napakaraming tao sa napakaikling panahon, hindi maiiwasan na ang kabilang partido ay may maraming background. Alam mo ba kung sino ang darating? Mahinang tanong ng lalaking nakaputi, ngunit bago umasa kay Tuto sa pagsagot, marahang iwinagayway niya ang kanyang pamaypay, "But that Han Sanchen." Hindi madaling pasukin ang tunay na lugar, at ang makakalusot dito ng walang nakakapansin ay halatang hindi ordinaryong tao. Sa makatuwid, batay lamang dito, mabilis niyang nahulaan na ang taong ito ay malamang na ang Han Sanchen na iniisip nila. Ang espesyal na sugo na si Yingning ay walang iba kundi si Han Sanchen. Maliban kay Han Sanchen na maaaring sumugod dito ng walang ingat na parang langaw na walang ulo, sa tingin ko ay walang lakas ng loob ang ibang mga bisita sa pagdiriwang. Ang espesyal na sugo ay natapos na magsalita at magiliw na tumingin sa isang tagasunod sa kanyang likuran, ipaalam kaagad sa Wen Yuan at sa may-ari ng nayon at hilingin sa kanila na magpadala ng mas maraming tauhan at ang pangkat ng interception na inihanda noon. Ang Martial Arts Academy natin ay tututukan ang pagkalagkad sa kanila hanggang sa dumating sila, dapat maging maingat tayo sa pakikitungo kay Han Sanchen, naiintindihan mo ba? Oo, mabilis na umalis ang entourage, at ang envoy na nakaputi ay itinaas ang kanyang mga mata sa langit, lahat, makinig sa aking mga utos. Proceed with caution and fight as a team. Tandaan, bago dumating ang Literary Academy at ang Special Detachment, ang misyon ng Martial Arts Academy natin ay pigilin ang Han Sanchen. Walang sino man ang pinapayagang magpakitang gilas sa akin. Oo, sabay-sabay na sagot ng lahat. Sa harap ng Han Sanchen, ang pagpapakita ng iyong lakas ay magpapabilis lamang sa iyong mamatay, ayon sa orihinal na plano, hatiin sa 8 koponan. Wow! 12 ng mga tao ang agad na hinati sa 8 koponan. Napakabilis ng takbo at napakaayos ng team, halatang nag-practice na sila kanina. Bawat koponan ay may humigit kumulang 8 tao, na may kabuoang eksaktong 8,864 na katao. Superior. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang 8 koponan ay direktang sumugod patungo sa Han Sanchen sa kalagitnaan ng hangin. Halatang napansin din ni Han Sanchen ang hindi pangkaraniwang daloy ng hininga na ito. As early as when this group of people came, alam na niya na dadating sila na may masamang balak. Sa 64 na taong ito, ang antas ng paglilinang ng sinuman ay tiyak na kabilang sa mga nangungunang eksperto, lalo na ang nangungunang lalaking nakaputi, bagamat siya ay mukhang napakabata. Alam na alam ni Han Sanchen na ang ganitong uri ng mga tao ay maaaring talagang isang matandang halimaw. Hindi siya isang batang henyo, kaya malabong naabot niya ang napakataas na antas ng paglilinang ng maaga, mas malamang na umabot na siya sa point ng rejuvenation after practice for many years like those genius. Ang mga taong lumalampas sa buhay at kamatayan ay likas na may sariling kakaiba. Tinamaan ni Han Sanchen ang huling putok ng nagbabagang katahimikan gamit ang kanyang backhand, matapos magsunog ng isa pang trigo. Tumalikod siya upang kolektahin ang kanyang lakas at mahinahong naghintay sa kanilang pagdating sa himpapawid. Sa lalong madaling panahon, 8 koponan ang lumipad patungo sa panig ni Han Sanchen. Gayunpaman, ang grupong ito ng mga tao ay nagpatibay ng isang napakakonserbatibong diskarte at pinalibutan lamang ang Han Sanchen ng hindi umaatake o lumalapit. Ngumiti ng masama si Han Sanchen at tumingin sa sagong may puting damit na lumilipad sa dulo. How dare Han Sanchen dare to break into the forbidden areas of famous stores? Bagamat umiinom ang lalaking nakaputi ay halatang iba siya sa malakas na lalaki kanina. Siya ay higit na isang palakaibigang pagbati, mahinang bumubulong sa iyong tainga. Gayunpaman, kitang-kita mo ang lamig at pagbabante sa kanyang mga salita. Sumama si Chuang Do, ano ang silbi ng mga salitang ito? Bakit? Parang gusto mo kaming palibutan ng hindi umaatake, at gusto mong maghintay ng reinforcements. Straight to the point na sabi ni Han Sanchen. Han Sanchen talaga si Han Sanchen, masasabi mo kung ano ang gusto naming gawin sa isang sulyap, malumanay na ngumiti ang espesyal na sugo na nakaputi, kung gayon, bibigyan kita ng pagpipilian, maaari mo akong i-chat ng tahimik dito sandali at hintayin tayo, sabay ba tayong huhulihin?
O susubukan mong magpumiglas saglit at pagkatapos ay hintayin mong dumating ang ating mga tao? For the former, you can have a more enjoyable chat and save some energy. For the latter, you may have to work harder. After all, although makapangyarihan ka, siguradong hindi kami freeloader. We dare not say that we can match an absolute master like you, but you don't have to underestimate us. We have been trained by famous stores with heavy investment, and we are not bad at all. If we want to hold you back, it will not be a big problem. Mahinang ngumiti si Han Sanchen. So, can I understand it this way? Your opinion is that I sit down and chat with you about home affairs. It's not impossible. I believe na kahit ilang araw na kayong nagpupunta sa mga sikat na stores, dapat puno kayo ng curiosity sa mga sikat na stores. I am not talented, but I know some things about famous stores, Mr. Han. If you are interested, if so, I can answer them for you one by one. Ngumiti si Han Sanchen, halatang gusto ng kabilang partido na mapanatili ang kanilang lakas at pagkaantala hanggang sa dumating ang mga reinforcement. Sa ganitong paraan, masusuportahan natin ang pagkubkob ng 3,000 tropa ni Han sa huli, ganap na nagbibigay kay Yu Han Sanchen ng pinaka-nakamamatay na suntok. Tunay na isang magandang ideya na pangalagaan ang iyong pisikal na lakas para sa isang mapagpasyang labanan sa iyo. Ngumiti ng mahina si Han Sanchen, na para bang sumasang-ayon siya sa diskarteng ito. Pagkatapos ng lahat, mula sa isang normal na punto ng loika, dahil si Han Sanchen ay direktang pumunta dito upang hamanin, siya ay natural na mas hilig sa panghuling mapagpasyang labanan. Saka, mula sa paraan ng digmaan ng Atrisayon, ito ay talagang isang kawalan para sa isang solong manlalaro. Sa makatuwid, sa normal na pananaw, walang problema para sa Han Sanchen na sumang-ayon anuman ang mangyari. Pero sayang naman na si Han Sanchen ay destined to be an unconventional person. Kung gayon kailangan kong lumaban, kaya ano ang dapat kong sabihin? Ngumiti ng masama si Han Sanchen. Anong sabi mo? Tila nagulat sa pagpili ni Han Sanchen, sumimangot ang sagong nakaputi. Theoretically speaking, ang dapat talaga niyang gawin ay piliin ang dating, na maganda rin para sa kanya. Sa tingin mo hindi mo talaga kami kayang harapin bago dumating ang reinforcements, di ba? Tanong ng sugo na may puting damit na may ilang pagdududa at hindi paniniwala. Bakit hindi? Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Kahit kaya mo, siguradong malaki ang ubusin mo, pagharap sa reinforcements natin, sigurado ka pa bang mananalo? Let alone Han Sanchen, kahit Diyos ka, wala talagang paraan para makatakas ka sa amin, napapaligiran. The Martial Arts Academy is just a bunch of martial artists who rely on their cultivation, but the Liberal Arts Academy is different. Whether it's brains or cultivation, they are the best among us. Ang mga taong ito ay hindi natatakot na sabihin sa iyo na sila ay naghahanda para sa iyo Han Sanchen mula pa noong una. Pagkarinig nito, medyo nagulat si Han Sanchen. Hindi siya natatakot sa alinmang literary o martial arts academy, ang susi ay mayroong isang sipi sa mga salita ng espesyal na sugon na nakaputi na nakakuha ng kanyang pansin. Na inihanda para sa iyo Han Sanchen mula pa noong una. Ano ang ibig sabihin ng paghahanda para sa iyo mula sa simula? Alam mo, mula sa mga salita ni Joyong, maaaring makumpirma ng Han Sanchen ang katotohanan na ang sikat na tindahan ay naitatag ng matagal na ang nakalipas. At least, bumalik ito sa henerasyon ng ama ni Joyong. Ibig sabihin, kahit 20 taon pataas. Ngunit 20 taon na ang nakalilipas, hindi man lang dumating si Han Sanchen sa mundong ito ng Bafang. Kaya bakit sila makapaghahanda ng maaga? Ito ay sobrang hindi kapanipaniwala. Alam ba nila na pupunta sila sa mundo ng Bafang? Alam ba nila na pupunta sila sa tindahang ito? Damn, ito ay masyadong katawa-tawa, manghuhula ba sila? Kahit isang manghuhula ay hindi magiging tumpak sa kanyang mga kalkulasyon, magiging tumpak ba siya? Ang bagay na ito, kasama ang iba't ibang mga propesya ng nasusunog na lungsod ng buto, mas iniisip ito ni Han Sanchen, lalo itong naging mapangahas, at habang iniisip niya ito, mas lalong lumalago ang mga pagdududa na nararamdaman niya. Parang may hinayos ang lahat. Gayunpaman, ang mundo ng Bafang ay isang primitive na mundo, hindi ang mundo ng Xuanyuan na nilikha ng pamilyang Lo. Sa makatuwid,
Kung may kumokontrol sa lahat ng ito, sino kaya ang taong ito? Ano ang kanyang posisyon? Ano ang kanyang layunin sa pagkontrol sa lahat ng ito? Hindi maintindihan ni Han Sanchen. Ngunit sa tuwing pilit niyang binabaliwala ito, may biglang lalabas para ipaalala sa kanya ang mga pangunahing pahiwatig na ito. Sobrang kakaiba. Paano mo nalaman na darating ako? Tsaka ilang dekada nang ginawa ang plano? Malamig na tanong ni Han Sanchen. Sa halip na hindi maisip ito sa iyong sarili, mas mabuting humanap ng taong maaaring makaalam nito at humingi ng paglilinaw. Bakit ko sasabihin sa'yo? Malumanay at mapang-asar na ngumiti ang sagong nakaputing damit. At least, hindi mo na kailangang mamatay. I can spare your life, malamig na sinabi ni Han Sanchen. Ito ba, sapat na? I'm laughing to death, not to mention that you can't leave the famous store at all. Kung gusto mong patayin lahat ng tao sa Martial Arts Academy natin ngayon, it's absolutely impossible to kill them all. Do you want to spare me? Are you here? Are you kidding me? Lumabas ka at magtanong sa paligid. Ako, Han Sanchen, never joke with my enemies. I can do what I say and do. Naiinis na sabi ni Han Sanchen. The special envoy in white laughed. I'm laughing so hard. I believe you, Han Sanchen, are capable, but you really don't think of me as a tanga or a waste. Totoo na may mga tao sa labas ng mga tao, at may mga bundok sa labas ng mga bundok, ngunit hindi ibig sabihin na ang mga nasa bundok ay puro langgam. Kung gusto mong malaman ang sagot, maaari mong ipakita ang iyong sinseridad at maghintay dito para dumating ang ating mga reinforcements, then I can tell you what you want to know before you die. Ngumiti si Han Sanchen at umiling, upang malaman ang sagot. Kailangan mo talagang magpakita ng sinseridad, ngunit kailangan mo ring maging malinaw na ang sinseridad ay hindi lamang isang pagpipilian, ito ay may isa pang posibilidad. Panipi, ano ang posible? Tanong ng sagong nakaputing damit. That means I put the knife on your neck bago dumating ang reinforcements. How sincere do you think this is? Ngumiti ng masama si Han Sanchen, bahagyang nabigla ang espesyal na sugo na nakaputi, hindi niya talaga inaasahan na ganito pala ang ibang sinseridad ni Han Sanchen. Gayunpaman, ito ay masyadong baliw, kung kaya mong bumitaw, maaari mo itong subukan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!